Nanapod kita sa laing oportunidad nga ma-experiencehan ang iyahang grasya o kaluoy, grace and mercy. Nagapamalandong ko ganiha sa mga awit, murag nahiuyon usab sa atong tema. Our theme for this month, moving forward into glory. O ang January magyod, it is the right start, right beginning, nga kita sugod na usab og kadasig no sa pagpangalagad o pagkinabuhi diha sa atong Dios nga matinud-anon og malipayon og mabungahon. Ang New Year usagid kana katakna nga diin ma-refresh na pud kita no. Sama sa grasya sa Ginoo og sa faithfulness sa Ginoo, new every morning. Munang nindot pud kaayo nga every morning ma-renew pud ta, maghimo pud ta bag-ong mga kadasig nga diin mo'y magka-empower ka nato to live sa unahan. Mo nang yearly nga paghimo nato nini, renewal no sa atong pagkinabuhi diya sa Ginoo. Kini nga picture makita nato sa kinabuhi sa mga Israelites marching forward to glory. Nga din sila nagamarcha, diya gikuha ang atong theme no. Ilang pagmarcha didto paingon sa Promised Land, mao pud na ang picture nato nga kita paingon usab ngadto sa kahimayaan sa Dios nga kita as a church nagamarcha kita moving forward ngadto sa iyang katuyuan nga kinabuhi nga madagayaon, malipayon ug mabungahon gayod sa iyahang point of view no, dili sa point of view sa tao. Mo sa nintek naa atong tanawon gayod no kining mga butanga nga gitawag kanato nga ma-remind na pud ta sa mga challenges sa New Year. O kini nga mga challenges dili man ni bag-o, nagbalik-balik na ni basta New Year gani mao gid ni ang mga hagit nga gina-preach sa mga preacher. So mga challenges nga atong balik-balikon ug dapat pakusgo na usab sa atong pagkinabuhi karong 2022. First nga challenge sa Ginoo as we move forward into His glory, ang una gayod is remember. The word is remember. Makita nato na sa atong text sa Colossians 3:1-10 ug diha ta mo focus sa 1 niya sa 3 og sa 4. Mga butang nga atong angay hinumdumon panahon sa pagsugod nato, pag-refresh nato or pag-restart nato sa atong kinabuhi diha sa Ginoo. Remember our foundation. Diha sa verse 3 og 4. Kung atong tanawon, ingon diha sa 3. Since then you have been raised with Christ, for you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Dinhi usa ka hinumdumon nato mo atong pundasyon. Remember, hinumdumon gid nato ang atong pundasyon. Nga kita, we are crucified with Christ, o kita na-raise na into new life. Ang atong kinabuhi na kang Kristo. Unang usa nga mga butang di nato angay kalimtan nga kita gihatagan na og bagong kinabuhi, gitagaan na kita bag-ong kinaiyahan sa Ginoo, divine nature in 2 Peter 1:4 ug kana dako kaayog kalipay nato sa atong kinabuhi nga naangkon nato ang mamutanga. Unsa ang iyahang gihimo sa atong kinabuhi? Munang hinumdumon nato ang gipanghimo niya, labi na kining kaluwasan nga dako kaayo gayod nga experience sa kinabuhi nga mo ni di nato gid malimtan ug angay nato pasalamatan sa atong kinabuhi matag adlaw kining salvation. Ang paghinumdom nato wa nagpasabot nga nagbalik-balik ta sa nangagi kundili atong mahinumduman ang iyahang faithfulness, no, ang iyahang pagkamatinud-anon, sa iyahang pagtagbo sa atong pagkinahanglan, sa iyang gibuhat kanato. Munang ang Psalm 105 puros gina mga paghimaya sa Ginoo sa iyahang faithfulness. Muresulta gid sa pagsimba, pag-worship kung kita makahinumdom sa iyahang gibuhat kanato. Remember who we are. Kinsa kita kaniadto ug unsa na kita karon. Pinaagi sa iyang gibuhat kanato diha sa cross. Unsay iyahang gibuhat ngani kanato, di nato angay kana kalimtan. Ug kanunay kana fresh every morning. Sa mga Israelites makita nato silang kinabuhi nga gikuanan gid sila sa Ginoo nga hinumdumon gid ninyo ang akong gibuhat. Para malikay gid mo ang mga pagduha-duha, malikay mo anang mga pagbagutbot kay ang mga Israelis bagut-butan kayo, mag-abot sa unahan, mingon dayon, wa may tubig, mamatay naman ta ani. May pag namatay lang ta sa Egypt. Nga bago lang gani sila, gimuan sa Ginoo og milagro,
nga diin gitunga ang dagat nya nangagi sila didto. Murag dali ra sila makalimot. Mo importante kay sa atong kinabuhi kanang remember. Mo nang New Year sa right time pod nga magrinumdum kita sa gibuhat kanato nga di gid na mahimong malaos kanang iyahang gibuhat kanto labi na ang kaluwasan nga iyahang gihimo alang kanato. Remember sa iyahang mga milagro. Ang mga Israelites makalimot dahil sa milagro sa Ginoo sa ila. Unang gikuanan sila sa Ginoo nga hinumdumar gyud no. Aron kung makahinumdum kamo, di na mo mahadlok kay baguragani na ako gitunga ang dagat. Karon tubig lang inyong problema, nahadlok na mo. Unang sa atong paghinumdum makahatag ka nato kusog panahon sa mga kalisod. Kay mahinumduman nato nga faithful lang Ginoo sa kuha miaging tuig. So karon faithful gina siya kanunay kay ang Ginoo di man gina mausab. Dalaygon kayo ang Ginoo gayud niya na. Remember our foundation, no? And remember also our destination. Makita diha nga Christ who is your life appears, then you also will appear with Him in glory. Remember asa ta padulong in glory kahimayaan. Mo nang gi-remind kini kanunay ang mga Israelites. Remember asa ta padulong promised land. Kinabuhi dito nga madagayaon malipayon nga makaangkon mo building nga ninyo gihimo, makaangkon mo og mga resources nga sobra kaayo, mga livestock, ang sapa flowing with honey. Inyuha na libre na. Timan ninyo nga kana ang inyong destinasyon. Mao na sa atong kinabuhi. Remember nga kining atong kinabuhi karon, paingon gyud ni, magagrow kita moving forward to a life nga fulfilled, satisfied, puno gayud sa kahimayaan sa Ginoo. Muna kung mo grow ta spiritually, maangkon nato na goal sa itong kinabuhi, becoming like Christ. Mao gina ang meaning sa prosperity, to become like Christ. Sa Old Testament, gisimbolize na og prosperity sa promised land, material, pero sa tinuod nga prosperity nga giingon ni Jesus dinhi is spiritual prosperity. Nga diha ta makaangkon gid og tinuod na kahimayaan, His glory maangkon nato sa atong mga kinabuhi. Munang the benefits nga kita makahinumdum gayod nga paingon kita diha. Destinasyon nato. Og ma-remind ta sa atong destinasyon nga kining kalibutan dili kini ang final. Munang giingnan pod sa mga sa Ginoo ang mga Israelites nga kanang naagihan ninyo karon naamo diha sa mga kamingawan, naamo diha di na final. Ang final nato didto gayod sa promised land. Munang dinhi sa kalibutan mawala ra gyud ni. Mawala ra gyud nang atong mga battle sa flesh, mga problema, mawala ra gyud na kay paingon gyud ta dito sa glory. Mo nang atong hinumdumon. Kung ato nang mahinumduman, makita nato nga mugrow gyud ang atong pag-alagad karong 2022. Because we have that heart nga mapasalamaton og we have that heart nga madasigon kay di ta mahadlok kay ang Ginoo mag-uban kanato. Kay faithful siya miaging tuig, miaging mga katuigan, faithful gina siya hangtod sa pag-abot sa promised land, sa atong destinasyon which is glory. Mo nang una, remember. Lami kay itong kanta ganiha nga think about His love, think about His goodness. Pagkaanindot no, amazing grace, indot po kayo. Ni haom gayod no sa atong mensahe karon. Wa may nagsabot ni Brother Nunoy nga mo nay kantahon. Ikaduha, nga challenge for the new year, not only to remember but also refocus. January is a good time nga diin usagid ka na ka-call sa mga tao nga ipahinumdom nga unsag importante nining kalibutana. What matters most? Unsag yun ang gikinahanglan. Unsag yun ang dapat i-value sa atong mga kinabuhi. Mo nang before ta maka-refocus sa unsag mahinungdanon kayo sa atong kinabuhi, nga mo ginay dako nga value sa atong kinabuhi. First, ang atong tanawon is we have to reassess. I-reassess nato atong kinabuhi. Mo nang assessing our past sa miaging tuig, no? Mao pud na ang ginapadayag sa Ginoo sa mga Israelites nga think about your past. Tan-awa unsa inyohang na-accomplish, unsa ang inyohang performance sa una. Mo nang ang year 2022, time nga beginning labi na kining January, atong tanawon ang last year, i-assess nato no kumusta ang atong focus. Naabag yun sa importante ba ito mga na-accomplish nato. Kumusta ang atong mga ginansya kay we always look for gain gyud sa atong kinabuhi kanang unsa ginindot mo na ato yung ginagukod no gina-acquire. Mo nang reassess, it means re-evaluate or revaluing unsa gyud ang mahinungdanon. Mo na kung atong tanawon
unsa gid ang gitagaan nato pagtagad? Unsa gid atong focus last 2021, no? Is it physical, material, or spiritual nga mga butang? Growing in our character or growing sa atong material things? Assessing our fruits, unsa gid ang akong mga ginabuhat, akong mga works miaging 2021? Is it for myself only or daghan ang sa gingharian sa Dios? Nga alang sa iyang gingharian. Mo na assessment kung makita nato nga asa gyud dakog value diha. It's a call for refocusing, no, our lives. Mo nang after reassessment, mo to gid ta sa refocus. Ingon sa atong text sa verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. After pag-ingon ni Paul nga consider asa mo unsa mo kaniadto, din ingon dayon siya nga set your minds on things above, not on earthly things. Set your affections sa lain nga translation, no? Munang asa man ang atong affection. Dito ba sa unsa may atong gitagag value gyud, no? Mga butang kalibutanon or kining mga butang nga gitawag natog heavenly things. Heavenly things sama sa deeper knowledge of God, holy life, godly virtues, no? Prayer, fruitful witnessing. Mo na yung mga dagkog value nga dapat diha ma-focus because these are heavenly things, dili earthly things. Every decision, every activity nga atong pagabuhaton, i-consider ginato, and this is in the light of eternity. This is not about here, it's not for here, it is for eternity. Mao gina ang giawhag ni Paul kanato nga set your hearts or your affections. Kung asa gani ang atong heart, tuwa man pud ang atong mga time, talent ug treasure. Tuwa man gid na padulong asa ang atong heart dito magina ang atong focus. Mo nang remember nga kung malayo ta focus sa mga heavenly things, di gina malikayan nga moy nahinay gid kag bira sa kalibutan. I-draw gid ka ni ana, birahon gid ka ang imong focus dili na diha sa heavenly things. Munang keep seeking the up things, no, kanang mga sa langit nun nga butang. And we know that God will take care for the rest. Ang Ginoo ray bahala. Munang seek ye first the kingdom of God and all these things will be added. Mao gid ang tama gyud nga principle sa kinabuhi nga ato yung focus is heavenly things, spiritual things. Addition ra gyud ng material things, physical things. Dungag rana, may tangwag na to nga ang Ginoo ray mag-take care ana. Di nakaangay mabalaka ana. Nga ang theme gid sa Matthew 6 is worrying about these things. Mo nang refocus, no? Kay kanang pag-focus nato sa heavenly things, makita nimo dako kaay kinig kahimuan sa atong kinabuhi. Because once you focus on heavenly things, mas maka-endure ka sa mga kalisdanan sa kinabuhi. Mas makasugakod ka sa pag-atubang sa mga problema. Pero dili ka focus, material ang focus nimo, mabalaki ka, mahadlok gid ka, maratol gid ka. Pero kung spiritual things or eternal things, makita nimo nga relax ra ka kaayo. Makakuan ka nga temporary naman yung mga butanga. Nya ang heavenly things mo'y makahatag ka natog kusog, labi ni kining atong mga values spiritual, mo'y makahatag ka natog kadasig nga dili ta mapildi, dili ta ma-fall away sa panahon na kita mag-suffer. Tungod kay ang mga heavenly things makahatag ka nat og kalig-on. Ang material things di na makalig-on, kwarta din na makalig-on sa imo panahon sa kalisod. Panahon sa mga problema, depression, di na makahatag kanimo kalig-on. Mga langit nung butang ang makahatag ka nato kusog. Nga madaogon kita sa mga kalisdanan sa kinabuhi. Lastly, ay katulo pa, no, nga challenge sa New Year, release. Na ay mga butang nga i-let go nato sa 2022. O ka kini mga butanga, usahay kini attach na kay tanini, dugay na nga panahon. Pero we have to let go of these things kay we cannot march on forward to glory kung naanay mga butanga bugat kayo ni mga butanga makababag ni sa atong kinabuhi nga di takatulin og marcha paingon sa kahimayaan sa Dios kung kita naga-possess panini mga butanga. Unsa giingon ni Paul dinhi, unsa ni mga butanga? Lisod ba ni kay sala. Ingon diha sa verse 5 nya jump ta sa 8 hantod sa 9a. Ingon diha sa King James ni nga version akong gigamit. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. But now you also put off all this, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Lie not one to another. So kiniday ang dapat
i-release sa atong kinabuhi nga i-let go kini mga butanga aron kita makapatulin gayod og dagan or marcha paingon sa himaya. Pareha sa mga Israelites nga gibutangan gid sila balaod sa Ginoo. Ang law is not to burden them but makatabang na sa ilaha nga makalahutay gid didto sa promised land moabot. Una, pananggalon gini fornication. Fornication mga di maayo nga huna-huna sexual thoughts or activity labi na kini outside marital relationship, extra private man o public sexual activity, fornication. Ikaduha, uncleanness, mga dili lang ni nga sa aksyon, no? Sayang atong mga aksyon na ay mga dili pure, pero sa atong mga thoughts ug sa atong mga motives daghay dili pure, daghay dili clean. Mo nang we have to let go of those things. Inordinate affection, unsa kini kana mga wicked passion na to, lust sa mga butang nga forbidden. Kanang ganahan bitaw ta pero di man na gusto sa Ginoo. Pero gusto magid nato. Gani gina-remind kita sa Ginoo na para sa mga Israelites nga ayaw lagi mo pagkighiusa di anang mga Canaanites. Pero ganahan magid sila sa mga Canaanites sa magsayaw-sayaw. Ang ilang lifestyle banindot kayo, madala ang mga Israelites. Mo nang wa gani nila gipamatay tanan nga ang gusto sa Ginoo. Pamatay gid ninyo ng mga Canaanites ka. Makababag na sa inyong pagkinabuhi as nga mag-prosper mo diha sa Kanaan. Pero gahi gid sila gulo. Unang inordinate affection, lust for forbidden things. Usahay himo nato nga ang forbidden di na forbidden. Inordinate affection na. Ikaduha, evil concupiscence, no? Kanang mga evil desires nagalong no sa mga gitawag ni nga nata sa mga fantasy, no? Fantasy world. Wala man nato giact pero nasa atong heart ug mind mo nang evil concupiscence. Then kini nga usab nga sin covetousness. Covetousness is to have more, no, insatiable desire to possess more than unsay gihatag sa imo sa Ginoo. Mo nay gitawag nga covetousness. Gingon gid diha ni Paul, gisumpayan gid niya nga ang covetousness idolatry gina. Kay ngano nag-desire na ka more than unsay gusto sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. It means nga you go ahead of God's will. You go ahead. Tato pa nisupa ka sa yaha. Kadto nang butang ang imong gitagag pagtagad. Then that is idolatry. Kay siya na ang first, dili na ang Ginoo ang first sa imong kinabuhi. Idolatry, covetousness, kanang to have more, delikado kaayo, kay dako kay nang sala. Then we have to release also anger, kining kasuko nga diin di lang ni kasuko nga simple but deep bitterness, no, bisag wala sa action pero inside na ay bitterness dwells in the heart and makes a person hard to deal. That is anger og angay na mawala nya. Mas mapaylawom-lawom anang bitterness kining wrath, no, mas kining wrath anger gina nga ni buto gid ba, no, ni boils over, sudden explosive, no, say naapod na sa tuwa gid mo kalit lang gyud og kasuko nga mubuto gyud siya, angay na siya i-release. Then 8, malice. Ang anger mamix gani siya og evil desire mo nang resulta nga gusto nimo mag-harm og tao, muharm ka og tao, masakitan ng tao, manang malice. Unya kining ika 8, blaspheme. Di man na pag blasphemy nga pag-blasphemy sa Ginoo kundi slander, no? Ang murag ang gitagag pagtaga ni Paul diha is slander. Og kini real sa atong kinabuhi kining gossip, kay putting others down behind their backs. Mo nang delikado. Dapat na siya i-release. Then number 10 is filthy communication. Kining mga speech nga usay abusive kaayo, maka-hurt ngadto sa uban, this should be, no, kinahanglan na siya i-release gayud. Kay labi na kanang mga filthy communication na to nga resulta sa kasuko, moment of anger. And lastly, lying. Ingon diha sa last nga verse, lie not to one another. O kini nga lie, dili lang po ni simple nga lie, pero ang dakuan ni nga kanang related sa lying is hypocrisy. You are pretending to be someone you are not, meaning you lie. Sa kana ka angay usab nga kuhaon gayud, i-release gayud sa atong kinabuhi. Mo ning gi-encourage si Paul, release, no, all these things kay makababag kini nga mura tag magkamang paingon sa glory ani makapahinay kanato. Mo nang concern gid kay ang Ginoo sa mga Israelites about sin. Mo nang yang gisampulan gayud nga si Akan nakasala
Ningon ni Ginoo, di lagi mo manghilabot og mga properties, nanghilabot man gid siya akan. Ang hinungdan, wa mo daog ang mga dahol army pilde tungod kang akan. Ingana ka serious ang dealing sa Ginoo sa sala. Kay makapilde sa ilaha. Kagamay nga nasod, kagamay nga lugar tong ilang pildehon, napilde sila katawanan. Labo noon ang Jericho nga dagko kay mga tao pilde nila. Tungod na sa sala, makapahinay gayud na, makapapilde gyud na sa atong kinabuhi. Kung padayon nato na siya dalon karong 2022, release no all these things, mortify, patyon gina siya sa atong mga kinabuhi. Then lastly, New Year is a time for us to renew our commitment. Pagbago sa atong commitment. Sama sa marriage, di ba, nag-renew og vows, kinahanglan man gyud para makadasig gayud nga mas mulig-on pa ug mulahutay gyud. We have struggles sa atong mga commitments. Daghan tayo mga struggles. Nagkumita pero napakyas. Daghan gyud sa mga panahon na we commit sa Ginoo pero napakyas. Daghan no. Bisag ako daghay mga commitments nga napakyas po ko sa Ginoo. Mo nang kinahanglan kita recommit ourselves. Magkumitar na usab og balik ngadto sa Ginoo. Every time nga ma-remember nato ang iyahang goodness, pagkaanindot gayud mag-recommit sa atong kaugalingon aron kita magkalahutay gayod sa unahan no. Then ingon diha sa atong verse sa 10, and put on the new man which is renewed in knowledge after the image of him that created him, meaning resolve to surrender. Isa kadako nga example sa Bible ang pag-renew kang Peter sa John 21 nga napakyas man si Peter 3 times gidinay niya pagbanhaw ni Jesus, napakita si Jesus og gi-restore ug balik ug nag-renew og commitment si Peter kang Jesus Christ. Ug mao ni ang pangutanan ni Jesus sa yaha. Sa John 21:17, the third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Unang katulog gid ni ingon ni Jesus kang Peter, do you love me? No? Gani sa 15 niya na, sa second niya kuan ingon siya, do you love me more than this? More than this fish? More than these things? Ingana gyud ang question sa Ginoo sa itong kinabuhi nga panahon sa atong reflection. Mo na nga pangutanan niya, do you really love me more than sa mga butang ning kalibutan, more than your family, more than your life, more than sa mga imong mga hobbies, mga butang nining kalibutan? Si Pedro napakyas ganyan og naulaw siya sa katulo na gin nga balik-balik ni Jesus. Mo nang ningon na lang siya sa katulo nga, Lord, you know all things. Means surrender. Surrender. Lahi na gyud ang tubag ni Peter kaysa una nga sa iyang commitment pirmiro kang Jesus sa John sa Luke 22:33. Makita nimo diha nga si Jesus niingon nga daghan gid sa ato adri mamiya kanako. Ingon din si Pedro, Lord, I will go with you even in prison and in death. Grabe ang commitment ni Peter. Pero iyaha man to. Mao po na sa itong kaugalingon. Magkumita, resolution. Resolve ko karong nga tuig nga mupokus na gyud kog pag-alagad niya, hinay-hinay na pug kawala. Because that is self-willed, no? Kanang ikaw lang, dili gyud pinaagi sa grasya sa Ginoo. Dili pinaagi sa empowerment sa Ginoo. Dili pinaagi sa Ginoo nga kita mutugyan ra gayud. Mo-surrender kaniya, no? Repent and surrender. Give yourself fully diya sa yaha. Nga wa kay mahimo kung wa siya. Nga wa kay mahimo, it's all by His grace. Muna ingon si Peter, Lord, you know all things. You know that I love you. O di ka na nga love diha, di na nakpariha atong love nga gingon niya miagi nga bisag sa prison ug sa death. Kay iya nang gitugyan kang Jesus ang mag-empower sa yaha nga makahimo gid siya sa ipabuhat ni Jesus kaniya nga di na siya ma-fail o di na niya ma-hurt si Jesus Christ. Munang make resolution this 2022. And the best resolution nga atong paghimon is make again Jesus first in our lives. Ngahimon gid siya number 1 sa atong kinabuhi. 2022 January, the best day nga kita mag-renew sa atong pakigsaad sa Ginoo. And if we are careful to follow these things, kung careful ta mo follow nini nga mga butang, no one will be able to hinder us to march forward to His glory. Duagi makapugong kanato because nothing will disable us, no? Walay makapugong sa tua nga makapamuhat ng Ginoo. Ang Ginoo mobuhat sa atong kinabuhi. Pinaagi kanato. Gusto ang Ginoo makita siya sa imong kinabuhi, maga-work siya ngadto sa katawhan, pero magamit siya og tao. Mo nang iyang trabaho nang atong sulod. Usabon niya, work siya inside,
aron maka-work siya outside, makita siya sa labas. Mo nang kung kita nagasubmit ni ining upat ka butang, walay makapugo nga makalabas gyud si Jesus sa atong kinabuhi. Kay kita nagasurrender kaniya. Let us pray.